At sa kabila na ibinigay na ultimatum ng mga demonstrador sa Hong Kong para magbitil sa pwesto, nagmatigas ang kanilang chief executive na mananatili siya sa kanyang posisyon. Pero ayon kay C.Y. Leung, makikipag-usap ang kanyang kalihim sa mga relista kaugnay ng reforma sa politika. Kamustahin natin ang sitwasyon doon ngayon sa Hong Kong. May ulat on the spot si Howie Severino. Howie? Yeah, Pia, day 6 na ngayon, no, itong malawakang kilos protesta dito sa Hong Kong para sa demokrasya. Nandito ako ngayon sa Connaught Road sa Central District, malapit sa Government Center, yung siguro pinaka-ground zero ng protest movement dito sa Hong Kong, kung saan nasaksihan namin yung ilang maiinit na konfrontasyon sa pagitan ng pulis at ng mga aktivista kahapon. Itong kalsadang ito ay punong-puno kahapon, pero makikita mo ay kumonti na yung mga tao. Pero holiday kasi kahapon at saka nung Miyerkules, nung halos Nazareno na yung dami ng mga tao rito. Pero ngayon, pasukan na ulit ng mga opisina at ng eskwelahan. Kaya siguro ngayong umaga ay pumasok na yung karamihan ng mga tao rito. Ang mga natira, siguro yung mga hardcore, no? Karamihan kasing nagmamas o na lumalabas dito sa lansangan para sumali sa protesta ay mga sympathizers na mga estudyante, yung mga radical na aktivista na nagko-confront sa mga pulis at nagkaroon ng simpatya yung publiko sa kanila nung tinirga sila nung linggo, no? Kaya inaasahan ng gobyerno na hihina ang suporta ng mga estudyante at mamamatay na lang yung protest movement dahil ayaw nilang umulit yung nangyari nung linggo na nagkaroon ng dahas at malaking public backlash against the police, no? Pero may mga ilan na natulog dito at ilang araw na nandito, katulad nito mga estudyante na merong silang water station dito at namimigay sila ng tubig sa mga protesters at kahit sa mga media katulad namin ay binibigyan kaming tubig at pagkain. Itong nakilala namin si June Lok, isang estudyante, 19 years old. But you've been here how many days, June? Around 5 days. You've been here 5 days and you slept here last night? Yes, I slept about 1 hour. You only slept 1 hour. Why are you here, June? Because I think Hong Kong is need us because we want to choose our real presidents of Hong Kong. We don't want the presidents controlled by the China PRC, PRC, and then so we go on in here. We occupy the central because we just want the presidents choose from us and not controlled by the PRC. Yeah. Okay, the government is hoping that people like you will just get tired and go home and go back to school. How long do you think you can keep this up? I mean, you only slept 1 hour last night, so you must be quite tired today, and also your companions here. So how long do you think you can keep this up? I think maybe I can keep more 2 days more because even we are already overnight in here, but we have some students will come here and then we just have a... They will replace you? Yes, replace us. Oh. And then we will come back here at night so that we can stay more. So you're not ready to give up yet? I mean, the announcement last night by the Chief Executive C.Y. Leung that he is willing to have a discussion or a dialogue with the students like yourself, that is not enough for you to go home? Yes, I won't give up. I just want to achieve our goal. Yep. So you're only 19 years old. What do your parents think about this? Because there was tear gassing and some violence on Sunday. What do they think about what you're doing here? My father just against me to come here, but I just ignore him. And then my sister and my father support me. And then I haven't go to school 3 days. Yeah. So your father is against you being here, but your mother and sister are supporting you. Yes. So this has divided even your family. Yes. Yeah. Okay. So what do you think will happen now? Do you think the police will try to break this up, or they will just wait and see what happens? I think the police will come here about few hours more after. And are you ready for any attacks? Because the police attacked the students on Sunday. Do you think they will come? How are you ready? Do you have? Are you prepared? We have the rain clothes, and then we have the goggles. Yes, and then
Yeah, the mask. So all of you are prepared here. Yes, there are so many materials in here. Yeah. So here you have supplies of water for other protesters. What are those? The boxes of food or water or what's there? So mga kapuso, itong area na to ay yun nga punong-puno pa rin ng mga yung mas hardcore na mga aktivista katulad nila, walang uwian talaga. Pero yung karamihan nga ng mga sympathizers nila ay wala rito ngayon at malaking tanong pa nga kung babalik pa sila rito para suportahan itong mga batang aktivista. Back to you, Pia. Howie, linawan ko lang kasi di ba kanina meron ka ring nakausap during News to Go na isa sa mga government workers na hindi makapasok at parang parang ang pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya, isa rin siya sa mga sympathizer at nakikiisa rin siya no, dun sa panawagan for universal suffrage. Marami ba silang ganito, Howie? Maraming, of course, wala pang survey kung gaano karami silang mga government workers na may ganong pananaw. Pero ito, walang takot na sabihin yon sa camera, no, sa publiko. At hindi siya natatakot na mawalan siya ng trabaho. At sabi nga niya, may mga kasamahan siya na ganun din yung sentimiento. So, I think public opinion dito ay hati rin, ano? Pero marami ang sumusuporta rito sa mga aktivista dito sa kilos protesta sa Hong Kong. Pero nababasa ko din sa internet na may mga negosyante na nagrereklamo na. At siyempre, ang malaking negosyo rito yung turismo. Nag-cancel na ng malalaking tourist groups yung Communist China, yung mainland China, no, na maraming pinapadalang tourist groups dito sa Hong Kong para mag-shopping at mamasyal at pansamantala nilang kinansela itong mga malalaking tour groups na to. So malaking impact na yan sa livelihood. At pag tinatamaan na yung livelihood ng mga tao rito, kahit saan, medyo magdadalawang isip din yung mga iba na umaasa sa daily income, lalo na. Howie, nabanggit mo yung mga tour groups, no? Kasi nung unang sumiklab yung gulo, nakausap natin ang ating Consul General dyan sa Hong Kong. At sabi niya, kung may mga Pilipino na may mga balak, no, or nakaschedule na pagbisita sa Hong Kong as part of a tour, no, hindi naman niya sasabihin na wag nang pumunta. Pwede pa raw ituloy, no, ang kanilang biyahe. At alam naman natin na marami talagang Pilipino na nagbabakasyon sa Hong Kong. Sa pag-iikot mo ba ngayon, Howie, meron ka bang mga nakasalubong na mga Pilipino na nagbabakasyon? Marami. Nung dumating kami rito nung Miyerkules, may nakasabay kami sa eroplano na malaking grupo ng mga college students, mga tourism at HRM students na taga Maynila. Kasama pa yung mga ilang teachers nila para mag-field trip dito. At kasama dun sa field trip nila yung pagbisita nila sa Disneyland, no? So, alam natin na bukas pa yung mga lugar na ganyan, yung mga major tourist destinations. Yung airport functioning as normal, yung train system nagfa-function normally. Actually, yung naparalisa lang itong area sa paligid ng government center, yung ibang government employees ay hindi makapasok sa kanilang mga opisina. At may ilang shopping areas katulad ng Causeway Bay at Mongkok na may epekto rin itong kilos protesta. Pero kahit doon sa mga area na yun, sa Mongkok, nabasa ko kanina ay kumukonti rin yung mga tao. So ang karamihan ng lugar dito sa Hong Kong ay normal. Ang shopping ay normal, yung karamihan ng mga tourist destinations ay safe at functioning as like on any ordinary day. Alright, Howie, naku, salamat at tingnan natin no, kung anong magiging kahinatnan rin no, nung pangako ng Chief Executive na makikipagdialogo rin sa mga nagpoprotesta. Maraming salamat sa iyo, Howie Severino.